Sa mga hindi nakakaalam ay napakahalaga ng Telegram sa Russia. Para kasi sa maraming sundalo at supporter ng digmaan, hindi lang ito app, ito ang lifeline nila. Dito sila nag-uusap, dito din sila humihingi ng tulong at dito rin nanggagaling ang pondo para sa operasyon. Pero ayon sa mga ulat, gumawa ng isang desperadong hakbang si Vladimir Putin. Biglang naputol ang komunikasyon sa pagitan ng mga sundalo, opisyal, lokal na leader at mismong Kremlin. At para sa iba, hindi ito simpleng technical issue. Ito ay isang babala. May nagsabi pa nga, ang nagtatanim ng hangin, bagyo ang aanihin. At sa loob ng military circles, mabilis kumalat ang epekto. Hindi lang army ang naguluhan. Pati ang mga Russian na dati nang walang pag-asa sa digmaan ay lalo pang nawalan ng tiwala. Unti-unti nang nawawala ang kontrol. Pagod na ang mga sundalo. Pakiramdam nila ginagamit lang sila bilang disposable forces. At ngayon nagsisimula ng pumutok ang galit. May mga video pa nga na lumabas kung saan maririnig ang mga sundalo na nagsasabing handa na raw sila sa pinakamasamang mangyayari. Habang nangyayari ito sa frontline, mas mainit pa ang eksena sa loob ng Moscow. Sa loob ng Kremlin may nangyayaring hindi pa halos nakita mula nang magsimula ang digmaan. At ito ang krisis sa awtoridad. Sa Russian Parliament na matagal nang kilala bilang tahimik lang na taga-apruba ng bawat utos ni Putin, iba na ang tono ngayon. Hindi na ito opisina ng pirmahan. Sa halip para na itong arena ng pagtatalo. May mga deputies na nagwawala na sa podium, nagbabatuhan ng akusasyon at ang sistemang tinatawag nilang vertical of power, ang mismong pundasyon ng kapangyarihan ni Putin, ngayon ay umuuga na. May ilan pa nga na tahasang nagsasalita tungkol sa pagtataksil. At sa Russia, ang salitang iyon ay matagal nang bawal banggitin sa politika. Pero ngayon nabasag na ang kinakatakutan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang mga opisyal na itinalaga mismo ng Kremlin ay nagsisimula ng tawaging sabotahe ang mga desisyon ni Putin. Direkta man o hindi, ang galit nila ay tumuturo sa Moscow. Maging ang matitinding pro-war vloggers at mga gobernador na personal na pinili ni Putin ay hindi na naitago ang inis. May mga propagandist pa nga na nagsasabing ang hakbang na ito ay parang pagtataksil sa sarili nilang bansa. May nagsabi pa, ayon sa kanya, kung sino man ang nakaisip nito, kailangan na raw gamutin dahil kabaliwan na ito. Pero may mas nakakatakot pang nangyayari sa likod ng lahat ng ito. Sa mga probinsya, nagsisimula raw ang tinatawag na feudalization. Sa madaling salita, unti-unti nang kumikilos ang mga tao sa rehiyon sa lungat sa kagustuhan ng gobyerno. Sa mga border region naman tulad ng Belgorod at Kursk, tila nawawalan na ng pag-asa ang mga lokal na leader sa inaasahan nilang tulong galing sa Moscow. Ang mga post ni Governor Gladkov sa Telegram, ayon sa mga analyst, hindi na parang normal na ulat sa gobyerno. Para na raw itong sigaw ng kapitan ng barkong palubog. Kaya naman dahil dito ay may mga desisyon na silang ginagawa nang walang utos mula sa sentral na pamahalaan. Nagsosolo na sila, nagpapalikas na sila ng mga tao, nag-oorganisa na sila ng lokal na milisya, at naghahanda na sila na parang sila na lang ang magtatanggol sa sarili nila. Para sa ilan malinaw ang senyales nito. Ang Russia, bagamat iisang bansa, ay nagsisimula na raw kumilos na parang magkakahiwalay na teritoryo. Unti-unti nang nawawala ang ganap na kontrol ng Kremlin. At ang pinagmulan daw ng kaguluhang ito, takot at paranoia. Nang higpitan ni Putin ang mga digital platforms tulad ng Telegram at WhatsApp, akala ni Putin na pinapatibay niya ang digital fortress ng bansa. Pero kabaligtaran ang nangyari. Dahil para raw siyang naglagay ng dinamita sa ilalim ng sarili niyang trono. Ngayon ang bansang may higit sa 145 milyon na tao ay posibleng harapin ng isa sa pinakamalawak at pinakakinatatakutang digital blackout sa modernong panahon. At kung mangyari iyon, hindi lang komunikasyon ang mawawala, kundi pati ang kontrol. Sa kabila nito, habang nangyayari ang kaguluhan sa taas, mas ramdam ito ng mga ordinaryong tao sa baba. May mga lugar na wala ng kuryente, may iba na hindi makahanap ng fuel, at ngayon hindi na rin sila makapag-usap sa isa't isa. Para sa marami, ito na ang huling patak. Sa sobrang galit ng ilan, may mga ulat pa na mismong opisina ng censorship agency ang isinara ng mga mamamayan. Parang sinasabi nila, kung kami hindi marinig, kayo rin hindi makakakilos. Sa ganitong sitwasyon, pati mga gobernador at military commanders nahihirapan ng kontrolin ang galaw ng mga tao.
At sa frontline, mas grabe ang epekto. May mga unit na tinatanggap na lang ang pagkatalo. May iba na tahasang nagrereklamo laban sa sistema. Ang mga commander, halos wala na ring magawa. Walang fuel. Putol ang logistics routes. Sa itaas umiikot ang Ukrainian drone hunters. Sa ibaba nagyeyelo ang mga sundalo sa trench na umaabot sa -20 hanggang -30 degrees. At sa gitna ng lahat ng ito, may idinagdag pang mas mabigat na problema. Naputol ang komunikasyon. Para sa isang sundalo sa frontline, hindi ito simpleng inconvenience. Ito ay usapin ng buhay o kamatayan. Ayon sa ilang recording, sumisigaw ang mga sundalo. Inilagay kami dito ng bulag ng sarili naming gobyerno. Pinabayaan na lang kaming mamatay. At para sa kanila may punto iyon. Sa modern warfare, dalawang bagay ang pinakamahalaga. Communication at logistics. Sa isang hakbang pareho raw itong naputol. Una, nawalan ng access ang ilang unit sa Starlink. May isang sundalo pa na nagsabing ayon sa kanya, patay na ang connection. Halos wala na kaming paraan para mag-usap. At kung may natira pa silang lifeline, iyon ang Telegram. Doon dumadaan ang koordinasyon. Doon dumarating ang impormasyon. Doon nagkakaintindihan ng mga unit. Pero pati iyon pinutol din ng administrasyon ni Putin sa pangalan ng seguridad. Ngayon, ayon sa mga nasa frontline, kumpleto na ang pagkabulag. May fuel crisis, huminto ang logistics, hindi makarating ang utos, hindi maipadala ang coordinates. At habang sinusubukan ng ilang opisyal sa Moscow na ipaliwanag ito bilang bahagi raw ng digmaan laban sa NATO, hindi nito nabubura ang realidad sa lupa. Dahil sa modern warfare, bilis ang lahat. Dati, kayang makatanggap ng artillery unit ng coordinates mula sa drone sa loob lang ng ilang segundo sa Telegram at agad silang makakapagpaputok. Ngayon, sarado na ang mga channel na yon. May mga military bloggers na nagsasabing, ayon sa kanila, ang data sa battlefield lipas na sa loob ng 15 minutes. Kung dumating ang utos na late, wala na. Tapos na ang laban. Para sa kanila, hindi lang ito setback. Para raw itong pagbabalik sa umpisa ng digmaan o mas malala pa, sa Stone Age. Ang paranoia ng Kremlin ayon sa ilan hindi lang nagdulot ng problema. Binura nito ang tactical flexibility sa lupa. Sa mga trench, may mga infantry na hindi nagalit sa bala ng kalaban, kundi sa sistema na naglagay sa kanila sa sitwasyong ito. Sa ilang leaked recording, maririnig ang mga sundalo na tahasang nagbabanta sa Ministry of Defense at maging sa kanilang sariling mga general. May ilan na sumisigaw na handa na raw sila sa pinakamasamang mangyayari. Pero hindi lang sa battlefield natapos ang epekto ng blackout. Nasira rin ang koneksyon sa pagitan ng army at civil society. Dati, may tuloy-tuloy na donation campaigns mula sa civilians. Sila ang tumutulong magbigay ng pagkain, thermal cameras, extra armor at pati drone batteries. Mga bagay na hirap ibigay ng estado sa oras. Pero nang mawala ang platform na ginagamit sa koordinasyon, biglang huminto ang tulong. Tumigil ang daloy ng pera. Tumigil ang supplies. At sa frontline patuloy pa rin ang laban. Pero ngayon halos walang suporta. Putol ang logistics. Bulag sa impormasyon. Wala nang tulong mula sa sibilyan. Para sa maraming unit, ang natira na lang ay kaguluhan. At para maintindihan kung gaano kalaki ang epekto nito, kailangan nating ilipat ang tingin hindi sa frontline, kundi sa loob mismo ng Russia. Sa hilaga ng mapa, may 3 rehiyon, Bryansk, Belgorod at Kursk. Sa unang tingin parang normal lang na border cities. Pero sa military reality, sila ang gulugod ng operasyon. Ito ang mga pangunahing rear logistics base na nagpapatakbo sa presensya ng Russia sa Ukraine. Dito dumadaan ang bala. Dito nanggagaling ang fuel. Dito pinapadala ang mga bagong sundalo. Sa madaling salita, kung ang frontline ang muka ng digmaan, ang mga rehiyong ito ang puso nito. Sa likod ng frontline, may isang network na halos hindi napapansin ng publiko. Pero ito ang nagpapatakbo sa buong digmaan. Mga army headquarters, malalaking fuel depot, at mga railway junction na parang ugat ng supply system. Dito nagsisimula ang tunay na epekto ng paghina ng Telegram. Dahil sa digmaan, may isang simpleng batas na hindi nagbabago. Kapag walang komunikasyon, walang koordinasyon. Kapag walang koordinasyon, walang logistics. At kapag bumagsak ang logistics, titigil ang frontline. Ganito kasimple, ganito kalupit. Ang buong sistemang ito ng depo, tren at supply hub ay laging nasa panganib. May mga Ukrainian drones na patuloy na nagbabantay sa himpapawid. May sabotage groups na naghahanap ng pagkakataon sa lupa.
Dati, kapag may napansing drone attack, ilang segundo lang, kumakalat na agad ang babala. Naaalerto ang regional government, gumagalaw ang air defense, pati mga volunteer units na papaandar agad, binabago ang schedule ng tren, sinesecure ang ammo depot, naiiwasan ang malaking pinsala. Pero ngayon iba na ang sitwasyon. Ayon kay Belgorod Governor Vyacheslav Gladkov, ayon sa kanya, kapag bumagal ang komunikasyon, napuputol ang daloy ng operational information. At kapag napuputol iyon, halos imposible na raw ang mabilis na security alerts. Ibig sabihin kung may babalaman, huli na. At kapag huli ang babala, ang mga railway line at fuel station nagiging malinaw na target. Kapag ang sistema ng babala para sa army at publiko ay pinatay mismo ng estado na dapat nagpoprotekta rito, lalo lang tumataas ang panganib. Isang tama lang sa depot sa Bryansk o Kursk at magsisimula ang chain reaction. Kapag tinamaan ng depo, hindi aalis ang fuel train papuntang Donbas. Kapag hindi umalis ang tren, maiiwan ang assault units na walang fuel at walang bala. Ganun lang kasimple ang domino effect at ganun din ito kabilis pumatay ng momentum. Sa sandaling mabara ang layer ng komunikasyon na nagdadala ng utos ng mga general mula sa rear bases papuntang frontline, napuputol ang chain of command. At kapag naputol iyon ang opensiba, maaaring bumagsak sa loob lang ng maikling panahon. Ang panic sa logistics bases nagiging mas madugong realidad kapag umabot sa frontline. Dahil kahit may official military communication channels, madalas hindi iyon sapat sa mabilis na galaw ng labanan. Sa totoo lang, karamihan sa sundalo umaasa sa civilian app para sa tactical coordination. Doon dumadaan ang impormasyon mula sa drone operator papunta sa artillery unit. Doon nag-uugnay ang mata at kamao ng battlefield. Pero nang maputol iyon, naputol din ang strike chain. May mga oras na lumilipas bago makarating ang intel at pagdating nito, lipas na. Sa gitna ng kaguluhang ito, may pahayag ang Kremlin spokesman na si Dmitry Peskov. Ayon sa kanya, hindi raw niya maisip na gumagamit ang mga sundalo ng Telegram. Para sa marami, ang linyang iyon nagpakita kung gaano kalayo ang agwat ng palasyo at ng realidad sa lupa. Sa kabilang banda, si Deputy Mironov naman, ayon sa kanya, tinawag niyang mga tanga at mandaraya ang mga gumawa ng desisyong ito. At para sa mga observer, malinaw ang ibig sabihin nito. Hindi lang ito problema sa battlefield. Nagiging internal conflict na rin ito sa loob ng Moscow. Habang nangyayari ang communication failure at unti-unting bumabagsak ang logistics system, may ibang nakikinabang sa sitwasyon, ang Ukraine. Ayon sa ulat ng Institute for the Study of War noong February 12, ginagamit ng Ukrainian forces ang kaguluhan na ito bilang pagkakataon sa battlefield. Sa may border ng Dnipropetrovsk at Zaporizhia, inaabuso raw ng Ukrainian army ang pagkaparalisa ng command system ng Russia. Dahil sa Starlink outages at paghina ng Telegram, nahihirapan ng Russian side na mag-coordinate at sa gitna ng pagkaantala na yon, nakakapag-organisa ang Ukraine ng mga lokal na counter-attack. Sa digmaan, minsan hindi bala ang nagpapatalo sa isang hukbo. Minsan, signal lang. Ganun pa man, habang lumalala ang problema sa likod ng frontline, ramdam din ito sa mismong direksyon ng labanan. Sa Pokrovsk, isa sa pangunahing axis ng pag-atake ng Russia. Ang pagkaantala ng drone intelligence nagbibigay ng oras sa Ukrainian defense para makapag-ayos ng mas organisadong depensa. Sa digmaan, bawat segundo mahalaga. At kung ang supply arteries sa Bryansk at Belgorod ay napuputol at ang mga sundalo sa frontline ay parang bulag sa impormasyon, isang bagay ang malinaw, hindi makakaabante ang hukbo. Sa likod ng kaguluhang ito, may mas malalim na dahilan. Ang matagal ng kinatatakutang plano ng Kremlin para sa tinatawag nilang sovereign internet. Ang censorship agency na Roskomnadzor, ayon sa mga kritiko, parang pinisil ang huling lifeline ng publiko. At hindi na lang online ang reaksyon ng mga tao. May mga ulat na nagtipon ng ilang mamamayan at isinara mismo ang mga opisina ng censorship authority. Para bang sinasabi nila, kung ikukulong ninyo kami sa digital na selda, ikukulong namin kayo sa totoong mundo. Pero hindi lang mula sa loob ng bansa dumating ang dagok. Sa kabilang panig ng Pacific, may hakbang ang Apple na lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Dahil sa US sanctions, mahigit sa 10,000 developer accounts na konektado sa Russia ang na-disable. At ayon sa mga ulat, tens of thousands ng devices ang biglang naging unusable mula sa malayo. Isang phone na nagkakahalaga ng $1,000, bigla na lang naging parang patay na bakal.
Para sa maraming Russian users, hindi na lang ito restriction. Para na silang naputol sa global internet, parang lumulubog na isla. At sa gitna nito, may isa pang proyekto ang Kremlin, ang tinatawag nilang Max App. Ayon sa opisyal na paliwanag, ito raw ay para sa seguridad. Pero para sa mga kritiko, hindi seguridad ang tunay na layunin, kundi monitoring. Isang sistemang kayang bantayan ang higit sa 145 milyon na tao sa bawat oras ng araw. Kung totoo ito, isa raw itong pinakamalaking surveillance operation sa kasaysayan na ibinenta sa publiko sa pangalang digital sovereignty. At ang nakakalungkot, maraming Russian na naghahanap lang ng ligtas na paraan para makipag-usap ang kusang pumapasok sa sistemang iyon. Kung lalawak ang tingin natin, mas madilim ang larawan sa likod ng mga screen na unti-unting namamatay sa Moscow. Para sa ilang analyst, hindi lang ito internet control. Ito raw ang huling hakbang sa paglipat ng Russia mula sa authoritarian state patungo sa totalitarian isolation. Isang proseso na tinatawag nilang North Koreanization. Sa loob ng maraming taon, may tahimik na kasunduan si Putin sa kanyang mamamayan. Simple lang ang equation. Ibigay ninyo ang political obedience at ibibigay ko ang relatibong kaunlaran, seguridad at koneksyon sa modernong mundo. Pero para sa maraming Russian, matagal nang patay ang pangakong iyon. Ang Telegram restrictions hindi raw ito simula ng problema. Isa lang itong bagong link sa mahabang kadena ng paghihirap. Sa loob ng ilang buwan, nasanay na ang mga tao sa madalas na power outages. Kahit nagyayilong taglamig, malamig ang mga bahay, madilim ang mga lungsod. Sa bansang kilala bilang energy giant, may fuel crisis. Ang pila sa gas station umaabot ng milya-milya. Kasabay nito sumabog ang inflation. Ang bahay, pagkain at basic needs para sa average citizen parang luxury na. At ngayon habang nilalabanan nila ang gutom, lamig at dilim, kinuha pa ang huling paraan nila ng komunikasyon. Kaya para sa marami, ang Telegram restrictions, ang Apple lockdown at ang pagpilit sa Mac system, hindi lang ito internet issue. Ito raw ang huling patak, ang sandaling tuluyang nasira ang pasensya ng publiko. Sa harap ng milyon-milyong tao, napunit ang dating social contract. Wala nang pangakong ginhawa, wala nang integrasyon sa modern world. Ang natira na lang, hubad na pagsunod. Sa huli parang nahulog ang Russia sa sarili nitong techno-totalitarian trap. Habang sinusubukan nitong kontrolin ang internet, unti-unti nitong sinisira ang mismong tools na nagpapatakbo sa modern economy at sa modern society. Sa Russia, ang Telegram at WhatsApp hindi lang simpleng chat app. Para sa milyon-milyong tao, ito ang tunay na marketplace ng buhay nila. Dito nagnenegosyo ang maliliit na negosyo. Dito gumagalaw ang suitcase trade. Dito umiikot ang gray market na bumubuhay sa maraming pamilya. Kaya nang magsimulang higpitan o isara ang mga platform na ito, hindi lang komunikasyon ang naputol. Naputol ang huling ugat ng kabuhayan ng isang ekonomiyang matagal nang pinipiga ng sanctions. Sa mata ng mga kritiko, parang binuwag mismo ni Putin ang mga pwesto kung saan kumikita ng tinapay ang mga tao. Lahat para raw protektahan ng rehimen. Para sa iba, hindi na ito simpleng economic pressure. Para na raw itong state-approved na pagpapakamatay ng sistema. Kung lalalim pa ang pagsusuri, may isa pang mas malaking epekto ang sitwasyong ito. Unti-unti nang nawawala ang tinatawag na soft power ng Russia. Noong panahon ng Soviet Union, kahit may kontrobersya, may ideolohiyang inaakit ang ibang bansa. Pero ngayon, ang isang estado na kayang gawing patay na bakal ang cellphone ng mamamayan at pilitin silang gumamit ng monitoring apps, hindi na inspirasyon ang naibibigay, takot na lang. Ang hakbang ng Apple na mag-lock ng mahigit sa 10,000 accounts, hindi lang mensahe para sa Russia. Babala rin ito sa mga elite sa Central Asia at sa ibang authoritarian regimes. Ang mensahe, huwag basta umasa sa Western technology. At ang resulta nito posibleng mas bumilis ang paghihiwalay ng global tech world. Unti-unti nang nabubuo ang tinatawag na splinternet. Isang mundo kung saan hiwa-hiwalay ang internet systems depende sa geopolitics. At sa ganitong sitwasyon, mas lalo raw tinutulak ang Russia papasok sa technological orbit ng China. Sa madaling salita, habang lumalayo si Putin sa West, mas napapalapit siya sa Beijing. At kapag nangyari iyon, ang data ng Russian citizens hindi lang maaabot ng FSB. Posible ring dumaan ito sa impluwensya ng China. Pero may isa pang dahilan sa likod ng hakbang na ito. Ayon sa ilang analyst, bahagi raw ito ng mas malaking plano para patahimikin ang dissent bago ang paparating na 2026 Duma elections. Takot ang rehimen sa pagkalat ng totoong balita mula sa frontline.
Takot sa datos ng casualties. Takot sa pagsusuri ng economic collapse dahil sa modernong panahon ang impormasyon ng pinakamalakas na sandata na kayang bumutas sa imahe ng katatagan. Pero bawat hakbang na ginagawa nila dahil sa takot, lalo lang raw nilulubog ang Russia sa strategic dead end. Kung titingnan naman ang epekto sa sikolohiya ng lipunan, mas mabigat ang larawan. Ang Russian youth, lalo na ang Generation Z, matagal nang gumagamit ng VPN at iba't ibang paraan para manatiling konektado sa mundo. Pero sa bagong hakbang na ito, malinaw ang mensaheng nakuha nila. Hindi dito ang kinabukasan ninyo. Parang gumuho ang pader ng ilusyon. At ngayon, sabi nga ng ilang observer, ang pagitan ng isang kabataan sa Moscow at isang kabataan sa Pyongyang ilang gigabytes na lang ng data flow. Sa maikling panahon, posibleng palakasin ng total isolation ang boses ng rehimen. Pero sa mahabang panahon, nagbubunga ito ng desperasyon, kawalan ng pag-asa, at nihilism na dahan-dahang sumisira sa lipunan mula sa loob. At ipinakita na ng kasaysayan, ang masa na wala nang mawawala, ang masa na ninakawan ng kinabukasan. Sila ang pinakamapanganib. Sa ganitong sitwasyon, posibleng ito na ang senyales ng isa pang malaking pag-alis, isang third exodus, katulad ng pag-alis ng mga tao noong simula ng digmaan at noong ipinatupad ang mobilization. Pero sa pagkakataong ito, posibleng mas tamaan ang tinatawag na brain trust ng bansa. Dahil kung tuluyang higpitan ang VPN access at maputol ang koneksyon sa global platforms, maring hindi na sustainable ang trabaho ng tinatayang 1.5 million tech workers ng Russia. At kapag dumating ang puntong iyon, isang mahirap na equation ang haharapin ng mga ayaw maputol sa digital world. Para sa maraming profesional sa Russia ngayon, dalawa lang ang pagpipilian, parehong mahirap. Kung manatili sila, panganib ito sa kanilang karir. Kung aalis naman sila, isa itong logistical nightmare. Kaya kung magpasya silang umalis, saan sila pupunta? Ayon sa mga pagsusuri, mas limitado na raw ang mga ruta kumpara noong 2022. Pero may ilan pa ring bukas na opsyon na natiling pangunahing transit hub ang Turkey para sa Russian flights. Sa paglalaan ng digital restrictions, inaasahang muling magiging popular ang Istanbul at Antalya para sa mga Russian professionals na nagtatrabaho ng remote. Pero may problema. Kapag dumami ang gustong lumipad, posibleng sumirit ang presyo ng tiket. At kapag nangyari iyon, tanging may malakas na pera lang ang makakaalis. Para naman sa mas middle income na grupo, may ibang ruta. Dahil visa-free at malapit sa Russia, lumalabas na alternatibo ang Tbilisi at Yerevan. Posibleng ang mga software developers, students at young professionals ang magdulot ng panibagong daloy ng tao sa Upper Lars border crossing. Isang ruta na maaabot sa lupa. Pero kahit iyon, hindi rin garantisadong pangmatagalan. Tumataas na ang renta sa mga bansang iyon. At may lumalakas ding backlash mula sa lokal na populasyon. Para naman sa mas mayayamang individual at mga may-ari ng kumpanya, iba ang tinitingnang destinasyon. Ang Belgrade, isa sa iilang gateway papuntang Europe. At ang Dubai, kilala sa financial flexibility. Sa particular, ang Dubai maaring magsilbing strategic exit point lalo na sa mga gustong i-convert ang crypto assets nila sa cash. Pero sa lahat ng planong ito, may nakabitin na malaking panganib. Pinag-uusapan ng mga analis ang posibilidad na higpitan ng gobyerno ang border controls at magpatupad ng exit bans lalo na sa IT specialist. Layunin nito, pigilan ang brain drain. Kung mangyari iyon, libu-libong kabataan na gustong umalis maaaring maipit sa loob ng pisikal na hangganan habang sinusubukang takasan ang digital na kulungan. At kung tuluyang mangyari iyon, hindi lang ito magiging wave ng migration. Maaring ito ang simula ng matagalang demographic erosion ng bansa. Sa huli, posibleng tandaan ng February 2026, hindi lang bilang buwan ng pagsara ng mga social media apps sa Russia, kundi bilang turning point kung kailan tuluyang gumuho ang tiwala sa sistema. Sa sobrang takot ng Kremlin sa sarili nitong mamamayan, parang pinili pa nitong bulagin ang sarili nitong hukbo para patahimikin sila. Ang katahimikan sa frontline hindi katahimikan ng seguridad. Ito ang katahimikan bago ang sakuna. Kapag pinutol mo ang komunikasyon ng sundalo, para mo na rin silang iniwan sa kamatayan. At ang rehimen na iniiwan ng sariling sundalo, unti-unti nang nawawala ang lehitimasyon nito. Ang digital na kurtina na bumaba sa Russia, ng gabing iyon hindi lang para hadlangan ang mundo sa labas, para rin itago ang pagkabulok sa loob. Pero kahit sa dilim, lumalabas pa rin ang katotohanan. At para sa Russia, maaaring ito ang pinakamabigat na katotohanan.
Hindi na ang kalaban sa labas ng hangganan ng pinakamalaking banta, kundi ang sistema mismo sa loob. Unti-unti nitong kinakain ng sarili nito at ang ganitong uri ng pagkasira halos palaging humahantong sa pagbagsak.